Quezon Canyon, sinasabi ni Greed na seryoso, hindi daw siya masasanay sa lugar na ito, mamamatay daw siya kung mahuhulog siya dito. Mahalaga ang Sylphid Scales, pero dapat niya daw pansinin ang tunay na layunin. Tinignan ni Greed ang quest information, Pagma's Swordsmanship, First Class Quest. Hanapin ang clue tungkol sa pagma sa Quezon Canyon sa timog ng Winston. Malinaw na kondisyon, alamin ang Pagma's Swordsmanship. Clear reward, Dainsleif reproduction, sa isip-isip ni Greed na kahit naka +8 ang ideal dagger, isang level 180 weapon pa rin ito. Hindi ito compatible sa Dainsleif na isang level 250 greatsword. At ang pinakamahalagang reward ay ang Pagma's Swordsmanship. Kailangan niya daw ang skill na ito sa ngayon, dahil 4 lang daw ang attack skills niya. Sinasabi ni Greed na kailangan niya daw magbantay sa mga kuweba sa mga pader. Maraming beses na daw siyang namatay ng level 160 monster sa mga cave na yan, nagpapasalamat naman ito dahil sa mga pattern nila, basta tahimik lang siyang gumalaw. Basta hindi daw siya makita ng mga ito, may papalapit na level 162 na Canyon Lizard kay Greed. Nagulat si Greed at sinasabi nito na ang malas niya daw, hindi daw siya bubuhayin ng mga ito ng payapa, sa isip-isip ni Greed na isang Canyon Lizard. Mga monster sila sa paligid ng level 160, inatake na si Greed ng Canyon Lizard. Sinasabi ni Greed na ito daw ay Malablade Tongue. Ito daw ang pumatay sa kanya na hindi mabilang na beses. At delikado pa rin daw ito, ginamit ng Canyon Lizard ang kanyang buntot, batid ni Greed na hindi daw tumitigil ang katawan niya sa sariling panginginig. Pero hindi daw siya katulad ng dati, mamamatay daw itong malaking bayawak na ito pangpulutan. Ginamit ni Greed ang Blacksmith's Rage at Wind Blast ng sabay. Namatay agad ang bayawak sa isang atake lang, may lumabas na notification na may 1,230 ka na pinsala. Hindi makapaniwala si Greed na ang pinsala ay mas malakas sa inaasahan niya. Pero ang depensa ng Canyon Lizards ay dapat mas mataas pa sa Frostlight Orcs, gaya ng akala niya. Ang pagpapalakas ng dagger ay mas lalakas ang pag-boost ng mga skills, power, kaya niya daw ito. Inatake na ulit ni Greed ang isang bayawak at ginamit niya ang Unbreakable Justice, natalo mo ang isang Canyon Lizard. Nakakuha ka ng 329,000 experience, napatay daw niya ang level 162 monster ng ganito kadali. Kahit level 85 lang daw siya, malakas na daw siya, mukhang madali ang paghahanap na ito. May napansin si Greed na may mga papalapit Canyon Lizardmen level 185. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw napaghandaan ang mainit na welcome na ganito. Napasugod na ang mga lalaking bayawak, ang daming pulutan na yan. Sinasabi ni Greed na hindi na daw siya ang lumang Greed, Euphrex, inatake na ni Greed ang lalaking bayawak at parang wala lang nila ito. Nagulat si Greed dahil hindi umepekto ang kanyang atake, 3 mga bayawak ang sumugod sa kanya. Nakatanggap ka ng 2,019 at 1,504 na pinsala. Mas mataas ang kanilang depensa kumpara sa mga butiki. May makakapal na balat at mga defensive equipment sila. Mamamatay daw sana siya kung hindi dahil sa epic grade armor ni Khan's masterpiece. Pisikal na pinsala, minus 20%, pasugad na ulit ang mga bayawak kay Greed. Useless daw itong armor kung hindi niya daw matitiis ang kanilang walang humpay na pag-atake. Sa ngayon, kailangan niya daw pigilan ang mga galaw nila. Nagpakawala ng Unbreakable Justice si Greed at nablock lang ulit ito ng Lizardmen, kaso tumalsik ito sa mga kasama niya. Ginamit ito na pagkakataon ni Greed para umatake ulit. Sinundan niya ito ng isa pang Wind Blast. Hindi naman tinamaan ang mga bayawak at tumama lang ito sa hangin. Pinigilan lang pala ni Greed ang kanilang momentum at ngayong na daw ang pagkakataon. Ginamit ni Greed ang Quick Movement, Evasion Rate, plus 30% at Agility 2 para sa 1 minuto. Pagkonsumo ng mana, 80 cooldown, 100 segundo, nagulat naman ang bayawak dahil mamaya pulutan na siya, sabay ginamit ni Greed ang Blacksmith's Rage, attack power, plus 10% at bilis ng atake plus 30% sa 20 segundo. Pagkonsumo ng mana, 50 cooldown, 60 segundo, habang may epekto pa ang 2 skill buffs. Papatayin niya daw silang lahat, naubos na ang mga bayawak. Natalo niya daw ang mga Lizardmen ng Canyon, nakakuha ka ng 948,000 na experience. Sinasabi ni Greed na sinabi niya na hindi na daw siya katulad ng dati. Napatay niya daw silang lahat, pero ang kanyang mana ay nasa bottom na ngayon. Ang 4 na skill niya daw ay lumalamon ng sobrang mana. Hindi niya daw kailangan mag-alala sa mga potions sa ngayon,
Hindi problema ang pagharap sa maliit na creeps. Magle-level up din daw siya kung makakapatay daw siya ng 2 o higit pang monsters. Basta hindi daw siya makaharap ng isang canyon spider, ang pinakamalakas na predator dito, canyon spider, level 188. Sinasabi ni Greed na napatapik pa sa noo, "Oh, may spider." Nakakatuwa daw ang mga halimaw na ito, lumalabas tuwing binabanggit daw sila. Napansin na ng spider si Greed at inatake na ito, napakanta na lang si Greed ng Incy-Wincy Spider. Nasa ibang level ang isang ito, pwedeng patayin ang mga lizardmen na parang wala sila. Hindi madaling nakakaramdam ng takot ang isang alamat. Sinasabi ni Greed na hindi pa rin ordinaryong halimaw ito. Inatake na ni Greed ang spider ng Wind Blast, may 300 na pinsala ka. Sa isip-isip ni Greed na 300 lang, mas mataas ang depensa nito kaysa sa Orc Chief. Sumigaw ng malakas ang higanteng gagamba, ginamit ni Greed ang quick movement at sinasabi nito na patay daw siya pag nahuli siya nito. Subukan niya daw ito, insekto ka, ginamit niya ang Blacksmith Rage. At ang Wind Blast, tinamaan ang Canyon Spider at nakatanggap ito ng 344 na pinsala. Sa isip-isip ni Greed na 344 na pinsala, nagbibiro daw ba siya sa kanya? Ang taas daw ng defense nito, ang ultimate combo niya ay hindi umiipekto. Sa rate na ito, baka dito na daw siya mamamatay, ginagamit ni Greed ang quick movement para ma-dodge niya ang mga pag-atake ng spider. Kahit ang Wind Blast ay walang kwenta sa ngayon, normally speaking, dapat tumaas daw ng 60% ang kanyang power attack, pero kalahati lang ito, dahil hindi niya naabot ang mga kinakailangan ng requirements. Maaari niyang gamitin ang Unbreakable Justice, kung may pagkakataon dahil tinataas nito ng 300% ang attack power, pero kailangan niya ng physical contact para gumana ito, kaya walang silbi kung hindi siya makalapit dito. Biglang may naalala si Greed at sinasabi nito, na paano kung isang obstacle ito na dapat niyang lagpasan, wala daw siyang pagpipilian. Tinataya niya na daw ang lahat, ang degree ng kalayaan sa Satisfy, ginamit ni Greed ang Wind Blast, ngayon, bago pa kawalang ng Wind Blast, dagdagan ng Unbreakable Justice, napasigaw at napuruhan ang higanteng gagamba, at may malakas na pagsabog. Nagulat si Greed na gumana ito, pero hindi pa daw ito tapos, may lumabas na notification na nagtagumpay ang bagong skill fusion. Ang fused skill, Wind of Justice, ay nabuo, tumaas ng 10 ang iyong intelligence, Wind of Justice. Nag-deals ng 320% ang iyong attack power sa isang target na pwede hanggang 6 na milya ang layo. Range ng pinsala, 2 milya radius sa paligid ng target. Mana cost, 400 cooldown, 100 segundo, mga usage condition, ideal dagger. Gumawa daw siya ng bagong skill, napatumba ang gagamba at sinasabi ni Greed na matigas ito sa likod. Ngayong na daw ang pagkakataon, hindi na ito makagalaw, kailangan niya daw umatake agad. Tapos na daw ito, ang option effect ng Best Gauntlets ay na-activate na 2 beses ang iyong pag-atake, tanggapin niya daw ito. Mahinang creeps, binalaan niya daw ito, hindi na daw siya katulad ng dati, malakas na pagsabog, napaluhod si Greed sa kanyang mga ginawa, nalulusaw na ang gagamba sa kanyang harapan. Natalo mo ang isang Canyon Spider, nakuha mo ang 387,500 experience, tumaas ng isa ang iyong level. Ang iyong kasalukuyang level, 86, napasigaw sa kasiyahan si Greed, hindi niya namamalaya na nasa loob pa siya ng cave. Nakikita nating si Piaro na napansin ito, at sinasabi nito na mag-isa lang niya tinalo ang isang Canyon Spider, hindi niya daw nakikita ito sa mga ganyang edad. Baka maswerte lang daw ito. Pero lumalakas ang kanyang mga kakayahan sa tuwing nakakatalo siya ng mga kalaban, ang kanyang potential ay lagpas sa imahinasyon, Asmafel. Nakaligtas daw siya sa lahat ng mga taon na ito, kahit pinagbibintangan siya sa pagtataksil at kinuha ang lahat sa kanya at sa kanyang mga kasama, para mapagbigyan lang daw ito ng malupit na kamatayan, hintayin niya daw ito. Asmafel, pinakamalakas na Knight ex-captain ng Red Knights, Piaro ng Seheran Empire, meron na daw siya nakita sa wakas ng kanyang Agent of Revenge. Sa Cave Canyon, may mga sumisigaw sa loob ng kuweba. Ano daw ang tunog na yun? Malamang ang Canyon Spider na kanina umalis. Sinasabi ni Choi Chanseng na malamang ito ay naghahunting ng mga biktima nila bilang pagkain. Kagaya lang din natin, Choi Chanseng level 87 class thief. Sumagot naman si Sim Kiwon na hindi na sila dapat pumunta sa Winston.
Ayaw niya daw maging pagkain ng Spider, Sim Q1 Level 87, Class Fire Magician. Sinasabi ni Lee Junho na mga bastard daw sila, huwag daw siyang sisihin. Sumang-ayon silang lahat na pumunta dito, Lee Jun Level 88 Class Warrior. Ganyan niya daw ba siya tratuhin kahit mahigit isang dekada niya ito kasama? Humingi naman ng paumanhin si Sim at sinasabi nito na nagbibiro lang daw siya. Sinasabi ni Choi kay Lee Junho na hindi daw siya ganyan sa mga kaibigan niya. Sumagot naman si Lee Junho sa sinabi ni Choi na for fuck's sake. Hindi hari o kahit ano ang kaibigan, hindi daw sila katulad ni Shin Young-woo na nakakatawa. Tinatanong naman ni Sim kung sino si Shin Young-woo. Sumagot naman si Lee kung naaalala daw nila ito. Naalala na ni Sim si Young-woo. Siya daw ba yung nakakatawa nung high school pa daw sila? Si Choi lang ang nag-iisang walang ginagawa sa kanya, narinig niya na naglalaro na si Shin Young-woo ng Satisfy. Sinasabi ni Lee na narinig niya rin yun sa kanilang alumni reunion. Siya ay isang level 70 weak-ass bitch, kahit sa online mahina din siya. Sinasabi ni Choi na subukan daw nilang sirain ang mga sapot, instead na makipagkwentuhan. Hindi niya daw makat ang sapot gamit ang kanyang dagger. Sinasabi ni Sim na pati daw ang kanyang flames ay hindi din daw kaya. Galit na sinasabi ni Lee na sinubukan niya daw sirain pero wala pa din. Sumisigaw at sinasabi niya na isa itong katangahan. Hindi niya daw ito kaya, kahit gamitin niya ang buong lakas niya. Sinasabi ni Sim na baka mamatay daw sila sa gutom sa ganitong pagkakataon. May napansin sila paparating na tao banda doon. Sinasabi ni Greed na may isang spider na ganyan kalaki. Dapat ito ay mahigit 10 taon na nabubuhay. Baka may mga ilang kayamanan sa pugad na ito. Isa lang daw ang nahulog niyang item at isa pa daw itong walang kwenta. Kahit nakaranas daw siya ng sobrang panganib para patayin ito, yung walang kwentang gagamba. May nakikita silang paparating at sumisigaw sila. Sinasabi ni Lee na may mali daw ba siya. Hindi daw siya naririnig ng maayos dahil sa echoes, pero pinatay niya ang gagamba mag-isa. Siguro siya ay isang high level, malamang tulungan niya daw sila kung magpapakita kami ng magandang ugali. Tawagin daw nila ito, sumisigaw si Lee na tulungan niya daw sila. Sinasabi ni Greed na ano yan, hindi niya daw makita ng mabuti. Nahuli ba ang mga user, bilang pagkain, sinasabi ni Lee na nandito na daw siya. Biglang takbo si Greed nang nakita niya ang mga user. Ano daw ang mali sa kanya, ang weird daw nito, sa isip-isip ni Greed na si Lee Junho. Ano daw ang ginagawa ng mga abnoy dito? Naalala ni Greed ang mga pangbubali sa kanya ng mga schoolmate niya. Wala daw siya trabaho, at maraming utang, at isang game nerd. Naaalala niya pa daw ang time na nilalait pa siya ng mga ito, pagkatapos ng gathering sa alumni reunion party. Ang lakas pa daw ng loob niya pumunta doon, kinukuha daw ng mga abnoy na yan ang mga pera niya at sinasaktan siya noong high school. Kukunin nila ulit ang lahat sa kanya kung ma-involved daw siya sa laro. Ayaw niya na daw ibalik ang mga araw na yan, halos bahagya lang daw siya lumakas ngayon. Ayaw niya na daw maulit maging mahina, napatigil at napaisip siya na malakas na pala siya ngayon. Iba na daw siya ngayon, hindi tulad ng dati, napapamura at sinasabi ni Sim na mag-log out na lang daw sila. Sumagot si Lee na kahit daw gawin nila yan, bibilangin bilang dead siya ng laro. Maghintay lang daw sila ng kahit konti, magbabalik siya. Ang mga matataas na user, ang tingin nila sa mga manlalaro na tulad nila ay mababa. Tignan daw nila, bumalik siya, sinasabi ni Greed na gusto daw ba nila ng tulong. Sa isip-isip ni Lee na masaya daw siya na nagbalik na ito, pero yung helmet na yan, bakit nakakatakot daw ito? Sa isip-isip ni Greed na ang mga abnoy na ito ay nakatali silang lahat, at nakatago ng helmet ang kanyang mukha, perfect ang opportunity para sa revenge, sinasabi ni Greed na nahihirapan daw ba sila dahil sa sapot na ito, nilabas ni Greed ang dagger nito at pinutol ang sapot. Gulat na gulat at sinasabi ni Sim na ano daw ang ilaw na yan. Na-enhance niya ito ng +8 at least, high-level player siya. Sinasabi ni Lee na maganda daw ito, makakatakas daw sila, kung susuyuin daw nila ito. High-level player siya, pwede daw ba silang tulungan? At sa isip-isip ni Greed na ang mga bastard na ito. Umaarte at masyado silang masunurin dahil nasa masamang sitwasyon sila. Sinasabi ni Greed na tutulungan niya daw sila kung ibibigay nila sa kanya ang lahat ng asset nila. Nagulat sila sa sinabi ni Greed at batid ni Sim na kukunin niya ang buong asset nila, para lang daw sa pagputol ng sapot ng gagamba. Sinasabi ni Lee na akala niya may kailangan siya, kaya bumalik ito.
Isa daw ito abnoy, at isang bastard. Biglang sinuntok ni Greed si Lee. Sa isip-isip ni Lee na ano daw ba ito, ganyan lang. Ano ang damage na ito? Isang suntok lang ito. Sinasabi ni Greed na mga abnoy daw sila, mura lang daw ba ang buhay nila? Sa isip-isip ni Greed na nasuktok niya daw ito for the first time, you're the best satisfy, galit na galit at sinasabi ni Lee na isa daw itong bastard. Sa tingin niya ba, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil sa laro na ito. Saan daw ito nakatira? Hahanapin niya daw ito, at papatayin daw sila. Nakatira daw siya sa Argentina, sabay suntok ni Greed si Lee. Sinasabi ni Sim na this fucking bastard, pagsisisihan niya daw ito. Sa isip-isip ni Greed na si Sim Ki-won, yung abnoy na bully sa kanya habang nagtatago sa likod ni Lee Jun-ho. Perfect timing daw ito, payback time na, tumahimik na daw ito. Hindi niya daw akalain na dumating ang opportunity na ito. Ang galing daw ng satisfy, bibigyan daw nila ito ng pera. Itigil niya daw ito, hindi niya kailangan ng one punch para sayo. Isa para sayo rin, nagsalita si Choi at sinasabi nito na hindi daw siya makatarungan. Umalis na lang daw ito, kung ayaw niya sila tulungan. Sobrang layo niya daw laban sa mga taong nakatali. Sa isip-isip ni Greed na Su Choi Chanseng, medyo iba siya. Lumapit siya sa kanya para humingi ng paumanhin minsan. Tumatahol daw ito tulad ng aso tapos tutulungan niya daw sila. Pareho din siya sa iba. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw kailangan ng pera, paano na. Hindi daw siya sobrang bait. Sinasabi ni Choi na wala daw siyang plano magmalimos sa kanya. Mas pipiliin niya pa daw mamatay. Napahinto at nagulat si Greed sa narinig niya sa sinabi ni Choi. Sinasabi ni Sim na tama na asshole, patayin niya na lang daw sila. Sinasabi ni Lee na akala niya daw ba itutuloy nila ang pagmamakaawa sa kanya. Sa isip-isip ni Greed na hindi na daw magiging masaya kung sasaktan niya pa sila. At kung papatayin niya sila, mahuhuli daw siya sa kulungan at ang reputation niya daw ay bababa. Sinasabi ni Greed na aalis na lang daw siya, hahayaan niya na lang na mamatay sila dyan. Batid ni Lee na aalis na siya, sumagot naman si Sim na totoo daw ba ito. Sinasabi ni Greed na huwag daw siyang pagtawanan, alam daw ba nila kung gaano ang sakit na nadarama niya dahil sa kanila. Akala niya iiwan lang niya ng ganyan, gagabayan niya daw ang lahat ng Canyon Spiders sa lugar na ito. Mamatay sila sa pinakamasakit na posible, akala nila ililigtas pa niya sila. Pero umalis lang siya, sa inaasahan niya, dapat nagpasuntok na lang daw sila, at magmakaawa na lang daw sila sa kanya. What a motherfucking psycho, sinasabi ni Choi na walang kabuluhan nito, na insulto siya ngayon. Ano daw ang gagawin nila ngayon? Sinasabi ni Sim na hindi daw silang makaalis sa kasalukuyan estado. At kung maghihintay pa daw sila, baka bumalik pa ang asshole na yan. Sinasabi ni Lee na hindi na daw nila hahayaan ang pangungutya ng ganyan. Wala na daw silang pagpipilian, kundi mag-log out. Sa isang cave, tumetawa si Greed at sinasabi nito na diba? Sinasabi nila na mas maganda pang mamatay. Mga abnoy ang mga katulad nila. Walang karapatan na mamatay ng peacefully. Papatayin niya daw sila sa pinakamasakit na paraan. Bumalik si Greed at nakita niya na wala na sila. Isa na lang sapot. Napatigil naman si Greed at sinasabi na nag-log out sila. At may biglang may sumulpot na gagamba sa likod niya. Ano daw ang mangyayari sa kanya?